Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat. Ito po ang TVNet Newsline. Ikatatlumpos sa buwan ng Hulyo, taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita, Pag-ibig Fund, bukas na ang calamity loan para sa mga miyembro. 1-month housing loan moratorium alok rin ng tanggapan. Relief operations sa mga naapektuhang barangay sa lungsod nagpapatuloy. At SONA ni Pangulong Marcos Jr. inantabayanan ng ilang Kalapeño. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, upang masiguro ang tuloy-tuloy at maaasang supply ng pagkain para sa mga persons deprived of liberty o PDLs, opisyal nang nilagdaan ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa at National Food Authority Region 4 ang isang Memorandum of Agreement o MOA. Upang masiguro ang tuloy-tuloy at maaasahang supply ng pagkain para sa mga persons deprived of liberty o PDLs, opisyal nang nilagdaan ng Bureau of Jail Management and Penology Mimaropa at National Food Authority Region 4 ang isang Memorandum of Agreement o MOA. Pinangunahan sa panig ng BJMP Mimaropa na si Regional Director Jail Senior Superintendent Clarence Mayangaw, kasama sina Assistant Regional Director for Operations na si Jail Superintendent Ray De Luna, pati ang mga opisyal ng Regional Logistics Division at Welfare and Development na sina Jail Senior Inspector Santiago Bumolia Jr. at Jail Inspector Emily Malen. Ang kanilang presensya ay patunay ng matatag na paninindigan ng BJMP na paigtingin ang serbisyo para sa kapakanan ng mga PDL. Sa kabilang banda, pinamunuan naman ni NFA Region 4 Regional Director Beverly Navarro at Acting Branch Manager Harold Cuartero ang panig ng NFA, kasamang ilang tauhan ng kanilang tanggapan. Ayon kay Regional Director Mayangaw, ang MOA na ito ay mahalagang hakbang para masiguro ang kalusugan at dignidad ng PDL sa buong reyong Mimaropa. Dagdag naman ni RD Navarro na ikinagagalak nila ang pagtutulungan ng NFA at BJMP para mapalakas ang seguridad ng pagkain sa mga vulnerableng sektor. Batay naman sa datos mula kay Jail Officer 3 Geoffrey Anglo, Regional Information Officer ng BJMP Mimaropa, nasa 2,106 na PDLs ang kasulukuyang nasa 19 na jail facility sa rehiyon na kinabibilangan ng Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Pinapakita ng alyansang ito ang pagkakapareha ng mandato ng BJMP at NFA sa pagpapalakas ng food security measures at institutional preparedness na isang halimbawa ng sustainable development sa loob ng correctional system. Ika-28 ng Hulyo, matapos ang ilang araw na pag-uulan at pananalasa ng baha sa maraming lugar sa lalawigan, may ilang mga Kalapeño rin ang umantabay sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ika-28 ng Hulyo, matapos ang ilang araw na pag-uulan at pananalasa ng baha sa maraming lugar sa lalawigan, may ilang mga Kalapeño ang umantabay rin sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ganap na siya si medyo ng hapon ang simula ng talumpati ng Pangulo mula sa mga reforma sa ekonomiya, edukasyon at kalusugan hanggang sa mga hamon ng kalikasan at kapayapaan. Ito ang pangunahing punto ng State of the Nation Address ni PBBM. Sa mga nabanggit niya, pangunahin ng binigyang pansin ng mga kababayan natin ng usamping pang-enerhiya at ganun rin ang mga proyektong pang-infrastruktura, partikular na ang flood mitigation projects ng pamahalaan. Marami sa mga Mindoreño ang nagpahayag na kanilang pagsang-ayon sa pagsasa publiko ng mga ito at ang pagtitiyak sa kalidad at walang bahid na korupsyon sa pagpapatupad ng mga proyekto. Masabi niya na lahat ng mga
dapat niyang gawin para sa pag-unlad ng ating bansa at magtrabaho pa sa mga iba pang mamamayan ng Pilipinas. Katulad ng solusyon ng baha sa Mindoro, sa Oriental Mindoro. Gusto kong malaman kung mabanggit niya yung kaso ni Duterte. Sana na may natupad na yung mga sinasabi niyang yung sa bigas. Diba? Gawa marami Hindi din po ako dyan na sana mabatigil na po yan. Hanggang maraming nalulungdiyan na lalo na po yung halimbawa yung may hirap, imbis na ipangkain na lang nila, nagagawa pa nilang isugal yung Yan tungkol sa PhilHealth po. PhilHealth. Yes. Kung ano maging cover niya. Dahil ako sa PNP-WB. Yung mga murang bilihin. Katulad lang. Bigas. Saka yung sa lahat po ng bilihin, yung pangunahing bilihin. Sa huli, sa pagpapatuloy ng bagong Pilipinas, nanawagan ng Pangulo na mas malawak na pagkakaisa at pagtutulungan. Ayon sa kanya, hindi madaling makamit ang tunay na pagbabago. Subalit malinaw umano ang direksyong tinatahak ng kanyang administrasyong na ito ay para sa kinabukasan ng bansa. Antabayanan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa Fast Internet Connection plus Cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita sa isinagawang special session ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ng Presiding Officer, Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez, idiniklara na under state of calamity ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro dahil sa matinding pinsalang dala ng walang tigil na pag-ulan, pagbaha at epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Dante at Emo. Sa isinagawang special session ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Presiding Officer Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez, idiniklara na under state of calamity ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro dahil sa matinding pinsala dala ng walang tigil na pag-ulan, pagbaha at epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Dante at Emo. Sa pamamagitan ng Provincial Resolution No. 7822-2025, ang deklarasyong ito ay matutugunan ng pamahalaang panlalawigan ng mga kinakailangang ayuda at mapapabilis ang pagresponde sa mga mamayang nasalanta ng kalamidad. Ayon sa ulat na isinumite sa Sangguniang Panlalawigan, mahigit sa 41% ang populasyon ng lalawigan ang apektado. Dahilan upang agarang kumilos ang pamahalaang panlalawigan upang maghatid ng tulong, relief goods at iba pang serbisyong kinakailangan ng mga naging evacuees at biktima ng kalamidad.
Sa ilalim na nasabing resolusyon, pinayagan na ang paggamit ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Fund, lalo na ang bahagi na para sa Quick Response Fund na sisigurong matutugunan kaagad ang pangangailangan ng mga naapektuhang mamamayan at lugar. Limitado lamang ang pagkakaloob ng tulong sa mga barangay na tumalima sa mga pamantayan ng NDRRMC Memorandum Order No. 60 Series of 2019. Layunin ng deklarasyon na ito na mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa mga evacuation center at sa pagbabalik ng mga apektado sa kanilang mga tahanan. Maiwasan ang lalong paglala ng pisikal at emosyonal na epekto ng kalamidad, magamit ang calamity funds para sa mga kinakailangang hakbang sa pagbawi at rehabilitasyon ng mga nasalantang lugar. Bukas na ang Pag-ibig Fund Calamity Loan para sa mga miyembrong nasalanta ng habagat. Gayon din ang bagyong Dante at Emo. Kaalinsabay ito ng pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro nakaraang ika-25 ng Hulyo. Bukas na ang Pag-ibig Fund Calamity Loan para sa mga miyembrong nasalanta ng habagat. Gayon din ang bagyong Dante at Emo. Kaalinsabay ito ng pagdedeklara ng state of calamity sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro nakaraang ika-25 ng Hulyo. Ayon sa Pag-ibig Fund Branch Manager Mark Hahona, maaaring makahiram na hanggang 90% ang kanilang kabuuang ipon ng mga kwalipikadong miyembro sa ilalim ng calamity loan. Layon aniya na makatulong sa mga miyembro na naapektuhan ng kalamidad na makabangon. Ang calamity loan na alok nila ay mayroon lamang mababang interest na 5.95% kada taon, kung saan di lamang ang mga miyembro na nakatira sa mga lugar na sakop ng State of Calamity Declaration, kundi ang mga manggagawang miyembro rin na nagtatrabaho sa lalawigan kahit pa residente sa ibang lugar. Kami po sa Pag-ibig Fund ay nakikiisa po sa pagbangon ng Mindoro. At dahil po ang Pag-ibig Fund po ay layunin na matulungan ang ating mga miyembro na makabangon po, ay binubuksan po natin ang calamity loan sa Pag-ibig Fund sa mga lugar na nagdeklara po ng state of calamity. Kagaya po ng probinsya ng Oriental Mindoro na buong probinsya po ang dineklara po ng ating gobernador at ng sangguniang panlalawigan na ilagay sa state of calamity. So sa pamamagitan po nito ay binuksan din ng Pag-ibig Fund po yung calamity loan. Sino-sino po ba yung mga maaari pong makapag-loan o makapangutang po sa calamity loan? Ito po yung mga miyembro po natin na meron ng 1 taong hulog sa Pag-ibig Fund o 12 months o equivalent o katumbas ng 12 months po na paghuhulog. Kung kayo naman po ay nakapag-loan na halimbawa ng MPL ito mga nakaraang buwan, maaari pa rin kayo makapag-loan po ng calamity loan dahil ito po ay hiwalay dun sa tinatawag po nating multipurpose loan. Sino-sino pa po yung pwede mag-loan o ano po yung maaari nating i-loan? Hanggang 90% po ng ating savings ang maaari po nating i-loan. At ang kagandahan po nitong calamity loan ay mas mababa po ang interest po nito kumpara po dun sa MPL. Ito po ay may interest lamang po kada taon na 5.95%. So napakaliit po nito at napakababa po nito at ginawa nga po ito ng Pag-ibig Fund upang maibsan po kahit papano ang pinagdadaanan po ng paghihirap ng mga members po. Samantala, kasabay rin ng calamity loan, nag-aalok rin ang Pag-ibig Fund ng 1 buwang moratorium sa pagbabayad ng housing loan para tulungan ang mga miyembrong apektado ng nagdaang kalamidad. Ang mga manghihiram sa Pag-ibig Housing Loan na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na opisyal na idineklara sa ilalim ng state of calamity ay maaaring mag-apply para sa moratorium upang makatulong na gumaan ang kanilang mga pinansyal na pasanin. Sa ilalim ng 1-month housing loan payment moratorium ng Pag-ibig Fund, pansamantalang sususpindihin ng mga kwalipikadong borrower ang kanilang buwan ng amortization o installment na pagbabayad sa loob ng 1 buwan na walang karagdagang interes. Pagdating naman po sa housing loan, dahil po nakaranas nga tayo ng kalamidad, ang Pag-ibig Fund po ngayon ay naglabas din ng 1-month moratorium para po sa pagbabayad po natin ng housing loan. Kung saan po maaari tayong hindi magbayad muna nung 1 buwan
para po makatulong naman yung ating hindi maibabayad para pang tustos naman sa ating mga pangangailangan noong kalamidad po. So paano po ito i-apply? Meron pong 30 days lamang po itong i-apply. At kung tayo ay halimbawa bayad na ngayon, kung saan yung pinakamalapit na due date na hindi po natin nababayaran. So halimbawa ay ngayong June bayad na ako o July bayad na ako. Sa darating na August hindi pa ako bayad. So yun yung sasakupin ng moratorium. So wala rin po itong application o processing fee na kinukuha ang Pag-ibig Fund. I-apply lang po natin ito. So pupunta lang po tayo sa Pag-ibig Fund. Magpipill up tayo ng form po, sasabihin natin na nag-a-apply tayo ng moratorium. So, ganun lamang po kasimple yung proseso po ng moratorium. Pero, kailangan po, ito po yung dito, kailangan po updated naman yung pagbabayad po natin. So, kung hindi po updated, hindi po tayo naman magpa-qualified. So, ito po ay binibigay po natin sa mga miyembro po na nakakapagbayad po ng nasa tamang oras po. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa lungsod ng Calapan, nagpapatuloy ang relief operation sa pangunguna ng City Social Welfare Development Office. Sa tala ng pamahalaan lungsod, as of July 28, 2025, nasa 2,640 food packs na naipamahagi at 968 hygiene packs or pails ang napagkaloob sa mga naapektuhang pamilya. Sa mga nakalipas na araw, isa ang lungsod ng Calapan sa maraming barangay na naapektuhan na nagdaang sama ng panahon dulot ng habagat at mga dumaang bagyo. Nagdulot ito ng malawakang pagbaha sa lungsod kung saan ay 39 na barangay ang naapektuhan. Agad na ipinag-utos ni Calapan City Mayor Doyle Leachon ang pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhang pamilya. Nagpapatuloy naman ang kanilang relief operations sa pangunguna ng City Social Welfare Development Office at sa tala ng pamahalaan lungsod as of July 28, 2025, nasa 2,640 food packs na naipamahagi at 968 hygiene packs o pails ang napagkaloob sa mga naapektuhang pamilya.
Samantala sa ulat naman ng Department of Education Calapan City Division, 10 paaralan ang nalubog sa baha sa nagdaang kalamidad. Kabilang na dito ang Pukayaw Elementary School, Gutad Elementary School, Kagisikan Elementary School, Bukayaw National High School, Nagiba Elementary School, Buhuan Elementary School, Nagiba National High School, Samaco Memorial School, Patas Elementary School at Santa Cruz Elementary School. Agad naman nagsagawa ng flashing o paglilinis ng putik at residue sa mga nabanggit na paaralan. Samantala, sinipin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilyang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. Type lamang po ang Internet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10.
At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng News and Suffering Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.